Dapat na bang iba ng Facebook sa Pilipinas, especially sa mga kabataan? Worldwide, may trend ngayon kasi na binaban na yung Facebook sa mga kabataan dahil nakikita na ngayon ng gobyerno yung mga masasamang epekto ng social media para sa mga kabataan. As a matter of fact, hindi lang nga para sa mga kabataan, kahit din sa mga regular na tao, nakikita natin na malala ang social media addiction sa buong mundo. Pag tinignan mo, worldwide, marami ng mga bansa ang nagbaban ng paggamit ng social media para sa mga kabataan nila. Tulad ng Australia kung saan 16 years old and below ay may social media restriction na. Pati na rin ang mga iba't ibang bansa tulad ng France, pinag-aaralan na ngayon kung paano ba ibaban ang Facebook para sa mga kabataan. At recently lang, Facebook mismo nagbayad siya ng $18 billion para masettle yung isang lawsuit with 48 US states na nagdemanda sa may-ari ng Facebook na Meta dahil sa harmful effects ng social media para sa mga kabataan. At para sa mga magulang na nanonood ng video na to, I'm sure alam nyo kung gaano ka-addictive ang Facebook para sa mga anak nyo. Ako mismo nakikita ko to sa mga teenagers ngayon na nakatutok lang sa Facebook paggising hanggang pagtulog. Hindi na nga nakakatulog ang mga ibang bata dahil nakatutok na lang sa social media. Mismo naranasan ko to na nakita ang isang bata na 13 years old na paggising sa umaga, nahawak niya yung kanyang gadget hanggang gabi nakatingin lang sa social media. Tapos nung nakita ko yung social media usage, halos over 15 hours na nasa social media itong batang to. At nakikita ko rin na karamihan ng mga magulang, especially yung mga single parents, ay nahihirapan idisiplina yung kanilang mga anak para mabawasan yung paggamit ng social media. Dahil pag kinuha na nila yung gadget sa kanilang mga anak, nagkakaroon ng tantrums, kumbaga nagkakaroon ng withdrawal dahil hindi sila sanay na walang gadget na hawak. And aside from addiction, marami pang harmful effects ang social media sa mga kabataan. Yung mga cyberbullying, grooming, mga self-harm content, misinformation, at mga extremist materials. Ang dami pong mga nagkakalat na mga masasamang bagay sa internet. At mismo yung pagiging addictive ng social media ay nakakasira ng mental health. At pati na rin yung kanilang mental development. Kasi imbis na nagbabasa ng mga libro o nag-aaral, nasa social media na lang yung mga kabataan. Kaya tama talaga na tinitignan ng ating mga mambabatas kung anong dapat gawin para matulungan yung mga kabataan natin. Ngayon, dapat bang total ban on social media o kaya total ban on Facebook, TikTok, Instagram o kaya dapat ma-regulate na talaga to? May mga iba't ibang mga proposals ngayon tulad sa pag-ban ng paggamit ng social media para sa mga 16 and below. May iba naman sinasabi 13 and below. Para sa akin, pag 16 and below, dapat may regulation na on use of social media. Pwedeng hindi total ban, pero kahit papano ma-regulate. Tulad ng pag-regulate ng paggamit ng social media to 1 hour a day. Kasi dito ko talaga nakikita na dapat talaga pumasok na ang gobyerno at tulungan yung ating mga magulang para idisiplina yung kanilang mga anak kasi nahihirapan na yung karamihan ng mga magulang natin para magdisiplina sa kanilang anak. At may hamon din ako para sa ating mga viewers. Buksan nyo yung inyong smartphone at tignan nyo under digital well-being kung gaano katagal kayo gumagamit ng social media sa isang araw para malaman nyo kung gaano karaming oras ang nasasayang nyo sa social media. At alam mo ba that across the Philippines, the average time spent on social media ay nasa 4.6 hours a day. Pero pag nakatira ka sa National Capital Region, that includes Metro Manila, the average use is at 6.1 hours a day. Kaya ngayon, ikumpara mo yung sarili mong paggamit ng social media sa national average. Mas mataas ka ba sa 6 hours a day o kaya mas mababa? At kung mas mataas sa 6 hours a day, may balak ka bang bawasan ang paggamit mo ng social media o tuloy-tuloy pa rin ba ang ligaya? Kayo, ano tingin nyo? Dapat na bang i-ban o kaya i-regulate lang ang paggamit ng social media para sa ating mga kabataan? At sa mga magulang na nanonood ngayon, gusto ko din malaman sa inyong lahat kung kayo ba ay nagkakaroon na itong problema sa mga anak nyo sa paggamit nila ng social media. Isulat nyo lahat ng comments nyo dito sa comment section sa baba. At pag nagugustuhan mo mga ganitong klaseng videos, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa lahat ng aking social media channel. Salamat sa inyo lahat. Ito si Chris Tan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.